Hiyang-hiya si Ligaya kay Mommy Cecilia nang nagawa niyang utangan dito ng pera. Ngunit kailangan niyang kapalan ng mukha. Magkano, iha? Medyo nagulat ngunit kalmadong tanong nito. 1 milyon po. 1 milyon? Para saan, Ligaya? Ipapambayad ko po ng utang ng nanay ko. Ani ang nagpipigil ng luha. Tahimik ulit si Mommy Cecilia, malalim na nag-iisip. Ibigay mo sa akin ang detalye ng bank account mo at ipapadala ko ang 1 milyon. Talaga po? Papahiramin niyo po ako. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Babayaran ko rin po. Tila anghel ang tingin niya sa Donya at parang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Anak, ang turing ko sa'yo, Ligaya. Magsabi ka lang kapag may problema ka at nakahanda akong tumulong. Napayakap siya sa matandang naging napakabait sa kanya. Gagawin niyang lahat upang makabawi dito. Nakaupo si Mommy Cecilia sa mahogany desk. May hawak na checkbook at cellphone. Katatapos lang nitong tawagan ng accountant upang ayusin ang transfer ng pera. May kumatok sa pinto at mabilis itong bumukas. Niluwa ng pinto si Carlo, matalimang tingin na talatang galing sa mahabang araw ng trabaho. Mom, tinawagan ako ng accountant. Para saan ang 1 milyon? O anak, mabuti naman at dumating ka. Sasabihin ko rin sana sa'yo. Tutulungan ko si Ligaya, kawawa naman ang ina niya. Magpapadala ko ng pera bukas. Huwag niyo na po ninyong ituloy yan. Pigil ang galit sa tinig nito. Bakit naman anak? 1 milyon lang naman. Si Ligaya yan, girlfriend mo at malapit na kayong ikasal. Nagpakawala ito ng buntong hininga, halatang pinipigilan ng sarili. Bago pa ito makasagot ay dumating si Ligaya. Halatang narinig ang pag-uusap ng mag-ina. Namutla siya at hindi makatingin ng diretso sa binata. Umakbay si Carlo sa balikat niya. Mom, huwag ka nang magpadala ng 1 milyon kay Ligaya. Ako nang bahala sa problema niya. Tutulungan ko siya. Nagliwanag ang mukha ng matanda habang nagdilim ang mukha niya, lalo nang maramdaman ang daliri nito na halos bumaon sa balat niya. Tama yan, sa relasyon dapat nagtutulungan. Magkakampi kayo sa lahat ng laban. Nagulat nga rin po ako nang tawagan ako ng accountant na may pinapatransfer ka raw na pera. Kung sa akin siya unang nagsabi, nagpadala ko kagad ng 1 milyon. Naku, tsak na nahihiya sa'yo si Ligaya dahil hindi pa kayo kasal. Walang dapat ikahiya, willing akong tumulong. Bawat kataga ni Carlo ay tila kawalan ng pag-asang makabayad pa siya kay Don Maximo. Nanlalamig ang katawan niya at natitiyak niyang galit ito sa kanya. Pagkalapat ng pinto ng kwarto nila ay hinarap siya nito. Napakakapal ng mukha mo na pati mami ko utangan mo. Hindi siya nakakibo dahil totoo namang makapal ang mukha niya. Pasensya ka na, wala na talaga akong malalapitan. Kailangan ko ng pera para ipambayad sa utang. Binigyan na kita ng 1 milyon tapos nangihingi ka na naman. Mukha ka talagang pera. Pati mami ko, bibiktimahin mo. Magbabayad naman ako. Magbabayad? Anong ipambabayad mo? Katawan lang naman ang meron ka na naibenta mo na sa akin. Nakayuko na lamang siya at umupo sa sofa. Mukhang wala na siyang magagawa kung hindi ang tanggapin ang kapalaran niyang maging isa sa kabit ni Don Maximo. Sa bagay, wala namang pinagkaiba ang buhay na meron siya ngayon. Benenta na rin niya ang sarili. Totoo ang sinasabi ng kanyang ina na malas siya. Huwag ka nang manghihingi ng pera sa mami ko at kapag tinanong ka niya, sabihin mo na tinulungan kita. Naintindihan mo? Tumango na lamang siya. Kuyom ang mga palad at pinipigil ang sariling bumulang halit ng iyak. Inuulit ko, wala kang maasahang pera mula sa akin maliban sa nakasaad sa kasunduan natin. Ayusin mo mukha mo. Singhal nito. Kinabukasan ay bumalik siya sa Velasquez Realty Corporation sa pamimilit ni Mommy Cecilia na dalahan niya ng lunch si Carlo. Kanina pa siya nakatayo sa harap ng building. Baka galit pa sa kanya ang binata saka sinabihan siya nito na huwag na magpapakita sa kumpanya. Kaya naglakad-lakad na lamang siya at hindi alam ang gagawin. Nakarating siya sa stoplight. Napansin niya isang babae at tila turista dahil panay ang kuha ng picture. At naisip pa lang niya na baka may snatch ang phone nito ay nangyari na nga. Kitang-kita niyang paghablot ng kawatan. Tumakbo papasok sa masikip na iskinitang magnanakaw. Hey! Hey! My phone! Help! Sigaw ng babae. Walang ibang kumilos, lahat ay natigilan. Agad siyang tumakbo palapit sa biktima. Dito ka lang, huwag kang aalis, hahabulin ko. Hindi siya nagdalawang isip na habulin ang snatcher. Pinasok niyang masikip na iskinita. Sanay ang kilos at mabilis ang mata.
Nang matsyempohan ng snatcher na nadula sa lubak, bigla siyang sumugod at sinipa ito, dahilan para mabitawan ang phone. Nagmamadaling tumakbo patakas ang snatcher. "Miss!" Anang babae at lumapit sa kanya. "Maraming salamat." Habol hininga siya pero buo ang loob. Kinuha niya ang phone at tinabot sa may-ari. "Oh my God! You got it back! I can't believe it! Napakabilis mong tumakbo. Thanks talaga. Mag-ingat ka na lang sa susunod. May mga snatcher talaga dito." Ani ang mga alis na nang pigilan ng babae ang kamay niya. "Huwag ka na munang umalis. May nais lang na makipag-usap sa'yo." Nahintakutan siya at napaatras. May nakita siyang lalaking parating. "Hello, Ligaya Valdovino. Kilala kita. I'm Jacob Magnus Cabral. I have an offer." Anitong lumapit sa kanya. Matangkad at gwapo ang lalaki. Inabot ang palad sa kanya. Ngunit sa halip na makipagkamay ay tumakbo siya ng matulin. Hinabol siya ng lalaki at laking gulat niya dahil hindi lang ito nag-iisa. May mga kasama itong humahabol sa kanya. Labis ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya ito kilala at bakit siya hinahabol. Hanggang sa masukol siya ng grupo sa isang abandonadong gusali. "Makinig ka na muna sa offer ko. 5 milyon. Bibigyan kita ng 5 milyon kapag nagawa mong pinapagawa ko sa'yo." Anitong hinihingal. Natigilan siya. 5 milyon? Sapat para mabayaran niya si Don Maximo at Carlo. May puhunan na rin siya sa negosyo. Ngunit anong kapalit ng 5 milyon? "Makinig ka. Pulis ako. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Sumama ka sa amin." Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa lalaki. May kasama itong naka-uniform na pulis. Isinakay siya sa puting van, labis ang kabog ng kanyang dibdib. "Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Kanina, nakita kong walang pag-aalinlangan mo sa pagtulong sa nangangailangan. Kaya naman maialo kami sa'yo." Hinubad ng lalaking suot na jacket, pinakitang isang markang hindi karaniwang badge, kulay itim at pilak na may nakaukit na letrang SFU. Secret Force Unit. Nalaki ang mata niya. "Gobyerno kami," patuloy ni Jacob. "Lihim kaming unit na tumutugis sa mga malalaking sindikato. Isa sa mga target namin si Don Maximo." Napalunok siya sa narinig. "Bakit ako? Wala akong kakayahan sa ganyan." "Oo, matulungin ako sa nangangailangan dahil alam kong pakiramdam ng walang malalapitan. Pero hindi ko kayang banggain si Don Maximo," mahina niyang sabi. "May koneksyon ka sa kanya. Kailangan namin ng mata at tenga sa loob ng asyenda at kumpanya niya." Umiling siya. "Delikado yan." Tumingin siya kay Jacob, bakas ang pagtutulos sa kanyang mga mata. "Pinagkakautangan siya ng nanay ko at dahil hindi namin kayang bayaran, ako ang gustong kapalit ng matanda." Hindi kumibo si Jacob, tila naunawaan ang bigat ng sinasabi niya. "Hindi ako pwedeng basta-basta na lang maging informante. Baka mapahamak pang mga taong mahalaga sa akin." Makapangyarihan si Don Maximo. Sabi ng mga tao sa lugar namin, may proteksyon siya. Mula sa gobyerno at may grupo din na kinaaniban. Huminga ng malalim si Jacob. Lumapit ng kaunti, maingat ang galaw at parang ayaw siyang sindakin. "Kaya nga ikaw ang kailangan namin," mahinahon niyang sabi. "Makakalapit ka sa kanya na hindi pinaghihinalaan." "Naku, ayoko masangkot sa gulo." "Alam mong hindi mo matatakasan si Don Maximo. Hahanapin ka pa rin niya. Pinalaki ka niya at tumira ka sa mansyon bilang kasambahay. Siya din na nagpaaral sa'yo na tinanggihan mo na lang ng maramdaman mo na ibang intensyon niya." Dagdag ni Jacob na ikinagulat niya kung paano ito nalaman ng lalaki. "Pero kung makikipaglaban ka, may kasama ka, hindi ka nag-iisa. At isa pa, marami kang buhay na maililigtas kung makikipagtulungan ka sa amin. Kanina nga nang nakita kitang hinabol ng snatcher, para kang si Wonder Woman. Nang bola ka pa, hindi ko alam ang isasagot, naguguluhan ako." Tahimik na inabot ni Jacob ang sobre. Dahan-dahan niyang binuksan, 5 milyong piso kapalit ng isang desisyong babago sa kanyang buhay. "Hindi kita pipilitin, pero kailangan ka ng bansa upang mapuksa ang mga taong kagaya ni Don Maximo." Ani ni Jacob. Nagtagpo ang tingin nila, mahirap tanggihan ng malaking halaga. Napatingin siya sa sobre sa kanyang mga kamay. 5 milyon, abot kamay niyang pangarap na makapagsimula, ngunit kapalit ang buhay na kailangang itaya. "Pag-isipan mo muna, hetong calling card, tawagan mo ko kapag handa ka na. Hindi lang 5 milyon ang makukuha mo sa sandaling mahuli si Don Maximo." "Pag-iisipan ko muna." "Okay, pero walang ibang dapat na makaalam ng misyon mo dahil baka may madami pang ibang tao." Hinatid siya nito sa mansyon, gulong-gulo ang isip niya.
Hinapon na siya ng uwi dahil madami pang ipinaliwanag sa kanya at ipinakitang ebidensya laban kay Don Maximo. Pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan ni Jacob. Tulala siya naglalakad papasok na mabunggo niya ang isang malaking bulto ng katawan ni Carlo. Ay, sorry. Hindi kita napansin. Oo nga mukhang tulala ka pa sa date ninyo ng lalaki mo. Sino yon? Hindi niya masabing pulis si Jacob. Kaibigan ko lang, nakipagkita lang ako. Naghahanap ako ng trabaho. At humingi ako ng tulong sa kanya. Baka nagbebenta ka na naman ng katawan. Anitong hinawakan ng panga niya. Binabalaan kita. Sa akin kat walang ibang pwedeng gumalaw sa'yo. Kaibigan ko lang si Jacob. Wala kaming relasyon. Nagpapatulong lang talaga ako. Ani ang iniwas ang muka. Pwede kang pumasok na sekretary ko kung gusto mo ng trabaho. Nanlaki ang mata niya. Gusto niyang magkaroon ng desenting trabaho. Kaso umasim ang mukha niya nang maalalang si Carlo ang magiging boss niya. Sa bahay nga lang madalas na silang magkasagutan. Wala bang ibang bakante? Ayoko maging sekretary mo. At bakit ayaw mo? Mukha kang istrikto. Hindi ako matalino. Sharp lang ang memory ko pero hindi ako magaling. May magtuturo sa'yo ng mga gagawin mo. Uy, teka, bakit gusto mo akong makasama hanggang sa opisina? Himig pa nunukso niya. Para mabantayan ka, mahilig kang magbenta ng kung ano-ano. At ayaw ko na nakikipagkita ka sa kaibigan mo. Halos matapilok si Ligaya habang papasok sa opisina ni Carlo. Bitbit ang clipboard, isang tasa ng kape. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ramdam niyang tingin ng mga empleyadong nakakita sa kanya. Sino ba naman ang hindi magtataka sa bagong sekretary na biglang sumulpot na lang na hindi din siya dumaan sa proseso? Ligaya, tuturuan ka ni Harris ng mga dapat mong gawin. Malamig ang boses ni Carlo habang nakaupo sa leather chair. Hindi man lang lumilingon mula sa laptop. Tumango siya at dumating ng assistant nito. Good morning po, Miss Ligaya. Welcome sa Velasquez Realty Corporation. I'm Harris. Salamat. Tuturuan mo daw ako ng gagawin? Wala akong idea. Madali lang pong gagawin ninyo. Hindi ka naman mahihirapan sa pakisama kay boss dahil kilala mo po siya at kasama sa mansyon. Teka, alam mo na nagpapanggap kami na magkasintahan? Kinausap niya ako ng lihim. Ang ugnayan namin dito sa kumpanya. Sumenyos ng kamay na nilagay sa bibig si Harris na sinasabing walang ibang makakaalam. Pinapwesto siya sa gilid ng malaking opisina. Sila lang dalawa ni Carlos sa loob. Intusan siya ni Harris na mag-type ng email. Mariosep, hindi siya mabilis mag-type. May pinakita naman sa kanyang kokopyahin. Nasa harap siya ng computer. Hindi sinasadya, pinadala niya ito sa isang importanteng kliyente. Nagsimula siyang magpanik nang makitang mali ang mga detalye ng email na naipadala. Paano ba mag-unsend ng email? May babaeng kumatok at pumasok. Nakataas ang kilay nito. Sir Carlo, matalim ang boses ng babae na may hawak na tablet. Si Tessa Ramirez ang dumating, ang head ng marketing department. Kilala sa buong company bilang matalino at matapang. Tumayo si Carlo mula sa kanyang upuan. Kalmado ang kilos pero tiningnan kaagad si Ligaya sa gilid ng mata. What's the problem, Tessa? Tanong nito. Napakagatlabi siya sa malaking katangahan. Heto Sir Carlo, sabay pakita ni Tessa ng tablet. This email was sent to one of our VIP partners. It has the wrong sales figures, the wrong product list, and worst of all, a wrong sign-off with a typo that says, much last, Ligaya instead of much trust. Q-horror, namutla si Ligaya, lagot, bulong niya. Parang gusto niya maglaho na lang at kainin ng lupa. Hindi lang ito nakakahiya, Sir Carlo. This puts our image at risk. The client literally called me asking if we hired an intern to run our corporate correspondence. Dagdag ni Tessa habang halatang pinipigilan ng sarili na huwag lumipad ang tablet sa ulo ni Ligaya. Pasensya na, hindi ko sinasadya, nautal niyang sagot. At yung last, nagkamali lang ako ng type. Typo skill deals, Miss Secretary, mariing sabi ni Tessa. This isn't a joke. Hindi lang po ito simpleng office job. We're dealing with millions. And clearly, you're not ready for this. Naramdaman niyang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero pinilit niyang ngumiti. Kakausapin ko ang client o magpapadala ng bagong email para mag-apologize. Baling niya kay Carlo. No, singit ni Tessa. You've done enough damage for today. Ngunit bago pa masumaba ang sermon, sumabat si Carlo, malamig at maayos ang tono.
Tessa, thank you. I'll handle this. You can go. Napatingin si Tessa kay Carlo, may halong inis at pagtataka. Fine. Pero Sir Carlo, saan galing ang bagong sekretary at bakit? I mean, sa tagal ng panahon, ayaw mo ng sekretary lalo na't babae. You can go now, Tessa. Paglabas si Tessa ay napatingin si Ligaya kay Carlo. Pasensya ka na, hindi ko talaga sinasadya. Next time, kabadong sabi niya, nakahanda ng tenga niya sa bulyaw nito. Enough, puto ni Carlo tumayo. From now on, don't send anything unless I approve it. Not a single word. Nagulat siya na hindi siya masyadong senarmonan ng CEO. Daig pa ng babae kanina na feeling tagapagmana ng Velasquez Realty Corporation. Tahimik ang buong opisina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang tibok ng puso niya na parang drum ang kabog. Ligaya, I need a final report for the expansion of our new mall chain by this afternoon. Please, sort this out, utos ni Carlo. Right away, boss, sagot ni Ligaya sabay takbo, papunta sa filing cabinet. Ilang minuto na hindi pa niya natatapos ang pinapagawa ni Carlo, dinapuan siya ng antok. Pinilit niyang tumayo at nagpa siyang magpunta sa pantry para uminom ng malamig na tubig o kape. Kailangan niyang huminga, kahit na isang minuto lang. Sa pantry, tahimik siyang nagbukas ng ref at kumuha ng bottled water. Nakita niya ang coffee machine. Na-excite siya dahil maraming pagpipilian pero sa pagmamadali, hindi niya napansin na nakatapat siya sa dispenser ng tubig. Diretso sa blouse niya. Ang puting blouse ay nabasa at medyo see-through kaya bumakat ang kanyang dibdib. Anak nang bulalas niya sabay dampi ng tissue. Napalingon ng ilang empleyado sa pantry kasama si Tessa at ang isang grupo ng staff mula sa marketing. Oh wow! Nagtagumpay na makapasok ang stalker, ani Roxy. Ang masungit na receptionist na may hawak na kape. Balitang-balitang katangahan mo sa pagsasend ng email. Ganyan talaga kapag hindi dumaan sa proseso, anang isa. First day pa lang, puro kapalpakan na, dagdag ni Juvie sabay tawa ng malakas. Napayuko siya, umiwas siya ng tingin habang sinusubukang linisin ang sarili gamit ang basang tissue. Sekretary ka ni Sir Carlo? Ani Tessa, nakataas ang kilay. Baka naman pinili ka, hindi dahil sa skills mo, kundi dahil sa ibang bagay na kaya mong gawin. Tahimik si Ligaya. Ramdam niyang bumababa ang tingin sa kanya ng halos lahat. Pinigil niya ang sariling makipag-away. Kayang-kaya niyang sabunutan ng mga ito, kaso'y ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Carlo. Bigla siyang napalingon ng marinig ang pamilyar na boses. Is there a problem here? Ani Carlo, biglang natahimik ang buong pantry. Walang kumibo. Si Roxy agad na tinagong phone na nakita niya kaninang kumukuha ng larawan niya. Si Tessa biglang uminom ng kape na parang walang nangyari. Tiningnan ni Carlo ang itsura ni Ligaya, basang blouse at mamula-mulang mata. Ligaya, let's go. Tahimik si Ligaya habang naglalakad papalabas kasama si Carlo. Hindi pa niya natatapos ang unang araw, parang isang taon ng pagod niya. Hindi yata siya para dito. Pagkapasok nila sa opisina, marahang sinara ni Carlo ang pinto. Tahimik pa rin si Ligaya. Basang-basa pa rin ang harapan ng blouse niya at pilit na tinatakpan ng sarili gamit ang braso. Maupo ka, utos ni Carlo. Malamig ngunit hindi na galit. Tahimik siyang sumunod, umupo sa sofa sa isang sulok. Nanginginig pa rin ang bahagi sa hiya at sa pagod. I'm sorry, bulong ni Ligaya, hindi makatingin. Ang dami ko nang nagawang mali sa unang araw pa lang. Pati ikaw nadadamay. Kumuha ka na lang ng ibang sekretary. Pwede siguro ako tagalinis. Hindi agad sumagot si Carlo, nakatayo siya sa tapat ng bintana, nakatalikod. Pero ramdam ni Ligaya na tinititigan siya nito sa salamin. Biglang lumabig ang hangin sa opisina, nakita niyang sulyap ni Carlo sa kanyang dibdib. Bahagyang kumunot ang noo ni Carlo. Naghubad ito ng coat at inabot sa kanya. Here, wear this, sabay abot ng dark green na blazer. Nagatubili si Ligaya. Okay lang ako, matutuyo rin ito. Ligaya, mahina ngunit madinang pagkakabigkas ng pangalan niya. Just wear it. Napilitan siyang tanggapin ng coat. Nang maisuot niya ito, saka lamang lumuwag ang kanyang pakiramdam. Amoy ni Carlo ang blazer. Ang bango. Pero teka, bakit mukhang bumabait nito sa kanya?